Alam nyo bang ito na yata ang isa sa pinakamagandang ilog na napuntahan ko dahil sa malaasul na tubig sa sobrang linis at linaw nito. Bukod sa kagandahan ay di rin natin maitatangging pinagkalooban to ng likas na yaman dahil sa isang lugar meron 3 libreng paliguan na pwede nyong mapuntahan. Ito yung tinatawag nilang Balete, Blue Lagoon at ang pinakasikat na Bukal. Pero paalala lang ha, maging disiplinado. Libre ang pagpunta rito pero hindi libre ang pag-iwan ng kahit anumang kalat na daladala nyo. Kasama ang motor nating si Pangarap, si Mrs. at ilang tropa sa Rap and Rides ay sinuong natin ang tagong kabundukan ng Tanay para personal na mapuntahan to. So paano? Simulan na natin to? Tara! Ops, teka muna. 1870 Streetwear Concept Store located at Antipolo Bayan, Chitang Store Gilid, taas ng ByLife Water Station. Bukas araw-araw, 8 a.m. to 9 p.m. Kita-kits! Yeah! Ito na nga pala yung karugtong ng video na nilabas natin kahapon. Sa pagdating namin dito, sinalubong kami ni Ate Manggot. Siya nga pala yung pinangkatiwala at may-ari ng tindahan dito sa gitna. Dito pinaliwanag niya sa amin kung saan ba talaga maganda pumunta o maligo. Kung sa Balete ba, sa Blue Lagoon o sa tinatawag nilang Bukal. At dahil nasa isang lugar naman, sinabi niya sa amin na lahat pwede naman namin i-check o puntahan. Pero ang pinakang-advice niya sa amin ay sa Bukal daw talaga pinakang-the best maligo. At dahil siya yung taga rito at siyang nakakaalam, sinunod namin ang payo ni Ate Magot at napagdesisyonan na dumiretso na muna kami sa tinatawag nilang Bukal. Bali tumawid kami rito sa mga batuhan dahil tuyo pa kami nung mga oras na to, pero kapag basa ka na, pwede ka namang maglakad sa tubig, kayang-kaya. Pagtawid namin dito, makikita nyo chinecheck namin itong tinatawag nilang Blue Lagoon. Ayan yung merong punong nakatumba na madalas tinatalunan ng mga tao na nakikita sa video. Etong ilog na to o etong Blue Lagoon ay halos katapat lang ng tindahan ni Ate Magot. Pagkatapos mag-check, dumiretso na ulit kami sa paglalakad para makapunta naman doon sa sinasabi nilang Bukal. Bali magkakalapit lang talaga to. Konting lakad lang yung dapat mong gawin para makapunta sa bawat paliguan na sinasabi nila. Ops, teka muna. Amaris Lugaw, located at Sitio Tagisan, Kogyo Gate 1, Barangay Bagong Nayon, Antipolo City. Bukas araw-araw, 24/7. Paglagpas lang to ng tulaya, kita-kits! Pagdating namin dito sa sinasabi nilang Bukal ay may mga tao tayong naabutan at nung tinanong natin, mga taga Antipolo din pala sila. Kaya malaking shoutout sa lahat ng tropang nakasabay natin nung araw na to. At nung na-check na nga pala natin na okay dito sa Bukal ay binalikan na ng mga tropa natin yung mga naiwang gamit doon kila Ate Manggot. Bali dito na talaga kami mag-i-stay at mas okay talaga dito. Bali ang unang ginawa ng mga tropa ay ilatag itong aming canopy tent para meron kaming masisilungan kung sakaling umaraw at meron kaming paglalapagan ng mga gamit. Yo, Rap and Rides, pasensya na, hindi ako nakasama kahapon ha, pasensya na talaga sa inyo. By the way, nasa rides nga pala ako ngayon. Dito ako. Dito ba? Ay, sorry ah. Ito. Woo! Sa sobrang ganda ng tubig dito ay talagang hindi mo mapipigil na maligo ka agad. O diba? Kahit ako na atat, talagang hindi ko na kayang makapag-intay pa ng matagal, game na agad. Gago, sarap pare. Woo! Thank you, Lord. Thank you. Sarap. Kuya Aski! Woohoo! Kuya J! Woohoo! Rap and Rides! Woohoo! Sensya na talaga guys, di ako nakasama kahapon guys. Nandito kami sa sikat na Blue Lagoon sa Tanay. Woo! Ang ganda rito guys. Sobrang linaw ng tubig, kita nyo naman di ba? Sobrang linaw. 3. You are watching Rap and Rides! Woo! Para may idea na kayo bago nyo pa man mapuntahan ay ganito nga pala talaga aganda rito sa sinasabi nilang Bukal. Tignan nyo naman yung paligid, tignan nyo naman yung tubig kung gaano kalinis yan.
Pagtapos natin maglublob, pagtapos natin tumambay at magpahinga konti, tara, kain naman tayo ng pananghalian. Bali dito namin naisip mananghalian sa mababaw na ilog sa tapat nung napwestohan namin. Sobrang solid nung spot at parang sinadyang para dito talaga kami kakain. At bago nga pala kami mananghalian ay may dumating ditong 3 batang nagtitinda ng lumpiang toge. Ang kaso nga lang talaga marami kaming baon. Pero dahil sa hindi kami nakabili, niyaya na lang namin silang mananghalian para kahit papano nakakain na sila. At dahil doon mas naging solid yung experience namin dito dahil nagkaroon tayo ng mga bagong kaibigan at mga bagong kakilala. Sa gitna ng pananghalian ay dumating din nga pala yung nanay ng 3 batang nakasabay namin. Kaya pati si nanay inalok na namin at pinasabay na namin kumain. Pagtapos namin mananghalian, tumambay, nagkwentuhan, nagpahinga at sinulit yung pagpunta namin sa lugar na to. Nakakuha rin tayo ng tiyempo para makapag-relax at makahigop ng mainit na kape habang nakalublob sa ganito kaganda at kalinis na ilog. Sobrang solid talaga. Nung okay na, tara, langoy na ulit tayo. Sulitin natin yung bawat sandaling nandito tayo sa lugar na to kung saan nagpakita si Boss Ponteng ng kanyang kakayahan sa paglangoy. Syempre, hindi magpapatalo ang tropa natin na si Boss Jeff. Talagang sumampol din ng malulupit niyang langoy. Yung langoy na hindi umaalis sa pwesto. Pero siging pasag, siging kampay, wala din nangyari. Iba ka talaga, Boss Jeff. Bakit parang ikaw yung nadala? Ang bigat eh. Buhay pa? May galing sa kalang. Pare naligo si Cristo. Babautismo ako kayo isa-isa dito kayo, boy. You are watching Rock and Rise! Nung nakakuha tayo ng tiyempo, sinubukan din natin puntahan yung kahabaan ng sinasabi nilang balete. Bali yung kanina kasing ini-stayan namin yun yung bukal. Tapos meron din siyang balete. Tapos meron pa talaga ditong part na sinasabi o yung pinaang sikat na balete. Eto, sinubukan namin i-check out ni Mrs. Sinubukan namin tignan. Bali mahaba nga pala tong area na to. Tapos etong kaharap ng kinakatayuan namin ay may ilog tapos may puno ng balete. Pero napansin ko sa bandang gitna ganun din. May ilog tapos may balete. Pasiguro yung pinakamalawak na ilog na may balete na pinupuntahan ng karamihan ay doon sa bandang dulo na tanaw naman simula dito. Sobrang solid ng lugar na to kasi biruin mo ba naman sa isang puntahan lang ay 3 klase na yung pwede mong paliguan. Walang bayad, walang entrance, as in libre. Ang kailangan mo lang talaga ay maging disiplinado. Huwag mag-iwan ng kalat at huwag sirain yung ganito kagandang lugar. Oo, kasi nung pumunta ako rito, ito yung mga nakita ko. Nakakita ako ng mga plastic, pinagkainan, pinaggamitan na basta na lang iniwan. Dapat kung anong dala nyo, bitbit nyo rin pa uwi. Walang ibang maglilinis niyan, kundi kayo lang din. Sa paglalakad at habang pabalik tayo sa bukal, naabutan naman natin dito yung 3 magkakapatid na kasabay namin kumain ng pananghalian kanina na naliligo dito sa parte na kung tawagin nila ay Blue Lagoon. Sabi nila medyo malalim daw sa part na to kaya talagang pwede kang tumalon simula dyan sa punong nakatumba papunta sa ilog. At para mas klaro, isa lang pala yung ilog dito sa Rawang. Nagsisimula yung tubig dun sa sinasabing bukal papunta rito sa Blue Lagoon hanggang makarating ng Balete at sa iba pang ilog dito sa Tanay Rizal. At nung sulit na namin na maghapon ay tara, simulan na ulit natin maglakad pa uwi. Simulan na natin ulit maglakad papunta doon kila Ate Magot. At dahil nakapagbihis na tayo ay sisimulan na ulit natin tumawid dito sa may bato papunta doon sa pinakang tindahan kung saan may bilihan, may CR at pinakang gitna nitong lahat. Bago umuwi ay dumaan ulit tayo dito kay Ate Manggot para magpasalamat at sabihing babalik tayo rito. Dito nabanggit niya rin sa amin na darating pala yung time na magkakaroon na rin ng bayad ang paliligo rito. Kumbaga magkakaroon na ng environmental fee. Hindi man ngayon, hindi man bukas pero sa mga susunod na panahon. At nagsimula na nga ulit ang matinding lakaran pabalik kung saan nakaparada ang aming mga motor. So paano? Maraming salamat sa panonood ng mga video ko ha. Hanggang sa susunod na vlog. Yeah!